Paano daw gumawa ng worksheet na automatic lalabas yung ability group ng mga estudyante? At paano daw mag-insert ng pivot table and chart? So yan ang gagawin natin ngayon. Dahil meron tayong nabasang katanungan nga dito sa ating ComSec. Sir Diet, good day. Isa po akong guro. Paturo po sana ako kung paano gumawa ng Excel na kusang lalabas ang ability group ng pupils base sa result ng kanilang assessment. Halimbawa po sa isang section, kukunin po namin lahat ng pupils na may result na developing, emergent, transition at grade level. Maraming salamat po and more power. Try natin gawin to. So gagamit tayo ng iba't ibang formulas at tools para ma-achieve natin yan. Nasa column A ang ating pupils name. Then dito sa column B, ito na yung assessment score nila. Then dito natin ilalagay sa column C yung ability group. So mag-set muna tayo ng category. I-set natin yung developing sa less than 60 yung assessment score niya. Yung emergent, 60 to 69. Yung transition, 70 to 79. Then yung grade level, 80 and above. Pwede nyong baguhin yung category score na yan. Yan kasi yung ilalagay natin doon sa formula natin gagamitin. Okay? So ito yung ating gagamiting formula. If statement, nakabase yan dun sa score ng ating ability. If B2 is less than 60, developing. If B2 is less than 70, emergent. And if B2 is less than 80, then transition. Otherwise, grade level. Okay? Enter natin. So si Juan ay nasa grade level yung kanyang ability. 85 yung kanyang assessment score. Then, copy natin yung formula downward. And that's it. Si Pedro ay nasa transition na group, Maria, emergent group, Diego, developing, Thiago, transition, and Carla, emergent. Ang kasunod natin gagawin ay pivot table. So optional lang ito kung gusto nyo. Select natin yung data range from A1 to the last row. Then insert. Punta tayo dito sa charts, pivot chart, and pivot table. Ito na yung ating table range. Ito yung selection natin. So, pwede nating ilagay sa new sheet or existing worksheet yung ating pivot table. So, new worksheet ang gawin natin. Then, hit OK. So, nandito na tayo sa pivot chart tools. So, dun sa bandang kanan ng screen natin, andito yung pivot chart fields. Lagyan lang natin ng check yung ating pupil. So makikita natin dito na lumabas yung mga pangalan ng pupils natin dito sa ating pivot table. Then, check natin yung assessment score. So nakita natin yung assessment score dito sa ating pivot chart and pivot table. Then, yung ability group. Dito makikita natin yung sum of assessment score at saka yung kanilang ability group, Diego, developing, Juan, grade level, and so on. Tapos meron din tayo ditong chart, developing, grade level, emergent. So dito sa pupil name, pwede natin i-select yan kung sinong lalabas. Halimbawa, Diego and Juan. Okay. Ito siya, Carla, Maria. Ang galing, di ba? Select all na natin. Then dito sa ability group, pwede rin nating i-uncheck or pwede tayong mag-search. Halimbawa, gusto ko lang lumabas ay developing. So, si Diego lang yung developing. Or, emergent. Dalawa yung emergent nating student. Select all na natin. Pwede rin nating i-modify yung ating pivot chart. Click lang natin itong plus na to. Makikita natin yung mga elements. Like, lagyan natin ng label. So nakita natin dito yung kanilang assessment score. Halimbawa ay data table. So nakita nyo yung ating pivot table. Nakita natin yung summaries ng ating specific data point. Napaka-dynamic ng kanyang data analysis at presentation. Napaka-essential kasi ng pivot tables. Nag-o-offer siya ng very powerful data analysis capabilities, making it easy to summarize, explore, and present data. Lalo na for anyone working with large dataset. Okay? So ito nga pala yung sheet 2 natin. Sa new worksheet kasi natin siya nilagay. Baliktarin natin. So yung sheet 1 natin, nandito mismo yung ating dataset. Okay? So ganun lang kasimple. So umaasa ako kay teacher na nasagot natin yung kanyang katanungan. Okay? Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.